Palawakin po natin mga kapuso ang balita usapin po sa West Philippine Sea. Ating makakasama, Direktor ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea, Attorney J. Batungbakal. Attorney J, kumusta ka na ulit? Magandang umaga po sa inyo. Orly Trinidad po ito sa radyo na TV pa. Attorney? Ay, magandang umaga, Orly, at sa lahat po ng mga nakikinig. Magandang umaga po. At Attorney, merong mga umaayon sa inyo naging pahayag the other day na magandang pabalikin nila ng China si Ambassador Wang. Hindi naman nakakatulong sa pagpapaira ng diplomasya o pagpapanatili ng kapayapaan o paglalagay sa masasabi natin cooler environment sa pagitan ng Pilipinas at China. Papauwi na siya ng China. Merong sumasang-ayon, meron din pong hindi pumapabor dahil mas magandang andyan siya in case na kinakailangan pa rin natin na iparating ang ating pagtutol. Ano ho muna ang masasabi natin pinakadahilan kung bakit sa tingin ninyo dapat siyang pabalikin o papalitan man kung ano ho ang dapat nating gamiting termino, Attorney? Well, una po, yung sinabi ko naman, pauwiin yung ambassador. Pero hindi ko naman sinabi na putulin natin yung ating diplomatic. So, ibig sabihin, hindi isasara yung Chinese embassy dyan sa Makati? Sorry? Hindi ho isasara ang Chinese embassy. Hindi ho ganun. Yes, opo. Hindi naman isara yung embassy, no? Pero palitan bale yung sugo nila, no? Dahil hindi nga siya nakakatulong all these past years. Nakakadagdag lang siya sa pagsama ng relasyon ng Pilipinas at China, no? So it's high time na palitan na siya, lalo na't merong ang nangyari napaka-seryosong insidente. Hindi ko pa yata siya naririnig man lang, no? Kaya po yung kumbaga yung effectiveness niya bilang isang communicator, tagapaghatid ng tamang komunikasyon, no, walang-wala talaga. So kailangan palitan siya, gaya ng nasabi ko nung minsan ng interview, no, dapat palitan nila yung buong team dito sa embahada dahil wala talaga silang naitulong sa relasyon ng Pilipinas at ng China, no? At ngayong napakaseryoso na itong insidente, dapat lang na iba naman. Kung gusto nila maging matino ang usapan ng dalawang bansa, dapat palitan nila itong mga sugo nila. Attorney, magiging mahirap ba na magtalaga ng mga papalit kung sakasakali man? Lalo na't iba yung direksyon na gustong mangyari ng Beijing sa pakikitungo sa Pilipinas dyan sa West Philippine Sea issue. Well, depende na yon sa Beijing kung talagang sincero sila, no? Lagi nilang sinasabi, naghahanap sila ng paraan para maayos na ma-resolve itong mga issue na ito. Pero lately, wala tayong nakitang pananalita na nagsasabing gusto nila talagang ma-resolve ito. No? Parang ang lumalabas lagi, pinipilit lang nila yung gusto nila. At lagi nilang binababa ang tingin nila sa atin, no? Lagi tayong tinatawag na tutan ng mga Amerikano. Laging sinasabi na proxy tayo ng Amerika. Pilipinas, no? Yung mga ganyan, hindi nakakatulong yan. Tapos kung may sugo ka pa na walang ginawa kundi ulitin lang yan, o kaya ay tumatahimik lamang, talagang hindi mo kailangan yan. Habang laman ng balita kasi yung inyong pahayag, sa Canada pala, nung April, ngayong nakalipas sa ng Abril, biglang umalis pala ng Chinese Embassy sa Canada, yung ambassador, at hindi na bumalik. I don't know kung napalitan na siya. Pero naging sanhin din yun ng pagka-alarma ng Canada. Hindi ko lang alam kung sakasakaling mangyayari man yan o magkaroon man talaga ng ganong hakbang ang mga taga-Chinese Embassy, magkakaroon siya ng produktibong resulta or at least meron man dapat tingnan na Attorney J ang China sa tulong na rin ng DFA para maging paborable naman sa darating na mga araw sa mga Pilipino ang mangyayari. Hindi araw-araw iba't ibang kusot ang ating nakikita at nababalitaan sa West Philippine Sea, Attorney J. Well, hindi naman po natin alam kung anong mga pangyayari sa Canada ngayon sa pagitan ng dalawang bansa na yan. No? Pero sa tingin ko hindi naman yun issue sa atin dahil kumbaga sa atin may dahilan naman no? Na hindi na talaga tama, lalo lang talagang sumasama yung sitwasyon sa West Philippine Sea dahil sa mga ginagawa ng China, ito lamang lang talagang maayos na usapan at palawanag sila. No?
kaya dapat lang napalitan, no? Yung pagpauwi sa ambassador ay isang pahiwatig lamang na talagang hindi tayo sumasang-ayon dun sa mga nangyari at mga ginagawa ng China at ng China Coast Guard. Isang paraan yun para nga mag-respond dito sa latest na talagang napaka-outrageous naman na ginawa nilang kinuyog nila yung ating mga tropa na nandun na nga sa Sierra Madre Halos. Sabi nga nila siguro pinakamaliit na ginawa o reaksyon ng China kahit na siguro pakitang tao lang sabihin na kakausapin natin ng China Coast Guard na ibalik yung mga kinuha o ninakaw ng mga armas, pero apparently wala tayong narinig na ganun sa Chinese Embassy. Opo. Minimum nga po yun. No? Pero buti nga, hindi tayo nanghihingi ng daliri din sa kanila, di ba? Bago yan ha. Eye for an eye, tooth for a tooth. Ngayon, hindalaki sa hindalaki. Anyway, Attorney Jay, kayo ba sa tingin ninyo may conflict sa statement ng Malacanang nito mga nakalipas na araw? Nagkaroon ba ng pagkakaiba? Lalo dito sa usapin ng aksidente ba nangyari sa Ayungin Shoal? O yan ba'y misunderstanding o talagang sinadya at seryoso na dapat na ituring ng ating pamahalaan? Well, I think naman, no? Totoo naman na nagkaroon tayo ng agam-agam mula nung Biyernes, pero inayos na naman po kagabi nung nag-press con naman ang Secretary of Defense, National Security Advisor at Foreign Affairs, Yusek Lazaro, na preliminary naman pala yung assessment nung sa bagay na nabanggit ng Friday. So, at ngayong nakausap na ni Presidente yung mga tropa at siguro nag-usap uli na ang gabinete, sigurado na yung position ng Philippines tungkol dun sa insidente, no? Hindi siya misunderstanding, hindi siya accident. Yeah, maganda na rin talaga personal. Yun ang sinabi kagabi. Maganda rin na personal na nagtungo ang Pangulo para malaman ng buong larawan nung nangyari nung June 17. Opo. Okay. In the end naman yung sa presidente rin naman yung yung magpi-prevail over his secretaries then. Attorney Jay, merong mungkahi din ng Biyernes, pero apparently sabi nyo nga after nung mapuntahan na magtungo ang Pangulo sa Palawan, mukhang hindi na yata i-consider ay yung pagsasapubliko ng Rory Mission. Ang iba nagdadalawang isip din kasi tanggapin yun Bakit mo isa sa publiko kung yan naman ay isang obligasyon na yung gagawin sa isang commission vessel na dyan sa loob ng ating exclusive economic zone? Wala tayong obligasyon i-publicize o hindi man yan i-publicize dahil anytime may gagawin natin at gagawin natin yan. Ano sa inyong tingin, Attorney Jay? Well, tama rin naman po kasi nung Sabado sabi ko na kung ina-anunsyo mo, hindi naman nun ibig sabihin na humingi ka ng permiso. Meron ding dahilan para mag-anunsyo kung kunwari mga safety, gano'n. Kaya okay lang yun, hindi po issue yun. Tama po. Pero nagpasya na rin ang government na sige, hindi na lang i-anunsyo dahil kumbaga balik sa dati. No? Wala rin pagbabago yun para sa akin. Alright. Anyway, Attorney Jay, kami nagpapasalamat dito sa pagsagot sa mga ilang usapin na ito. Ano bang inyong pinakauling monitoring nga pala? Maihabol ko na lang din. Kasi meron namang nakitang monster ship. Sabi ko nga, bakit hindi ba pwedeng gawing bully ship yan? Kasi malamang sa kanya yung puro bully. Pero pag-gala-gala, patungo dyan sa may Kalayaan Group of Islands, anong basa niya dito sa mga iba't ibang mga development, maneuvering na ito dyan sa West Philippine Sea, Attorney Jay? Well, yan po lahat ay parte nga nitong pagpipilit ng China ng gusto niya sa atin. Yung pag-deploy niya ng mga malalaking Coast Guard vessel, ng kanilang militia, tapos yung interference niya sa ating mga activities, katulad ng scientific research sa kamakailan dun sa Osico de Sol. Lahat yan ay pagpipilit sa atin. Gusto nilang matakot tayo, gusto nilang ipakita sa atin na kung anong gusto nila, yun ang gagawin nila at yun ang masusunod. So, hindi dapat tayo rin atras na sa posisyon natin na ang lahat yan ay talagang illegal lahat, under international law. At wala siyang karapatan
na kunin ng West Philippine Sea sa atin so magitan ng ganyang mga sapilitang paraan. Parang parang laban ng pikunan na lang ito no. Makikita mo sila nasa may Palawan, nasa may Catanduanes, parang pikunan na lang ito. Pag sinong mapikon at sinong tama rin talo. Para magkaroon sila ng excuse na para sabihin na ayan hinipo mo kami kaya babanatan ka na namin. At least kaya totoo sasabi ng isang newscaster ng India Patunay lamang ito kung gaano ka-nuisant na neighbor ang China. Alam ng mga taga-India yan and good luck sa Manila. You know? Yung kanyang message sa kanyang sa kanyang mensahe sa YouTube. Attorney Jay Batong Bakal, maraming salamat po sa inyong binigay ng pagkakataon. Sir, mabuhay po kayo sa ulitin po. Welcome po. Magandang uli. Salamat. Thank you po. Attorney Jay Batong Bakal, Director ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea. Ang inyo po napakinggan.